yung something na dapat medyo makinig tayo kasi lahat tayo ay talagang babad sa social networking sites. So yung mga Pilipino daw, sabi sa isang test, parang they spend 8 hours a day sa social networking sites. More than pa pala. Okay. Average lang naman. Kayo, more than siguro. Kasi Ram, gano'ng katagal ang Tutok talaga parang sa iyong oras, ikaw? ano talaga, parang 23 hours. Kasi na, di ba yung Magkakabat na yung generation ko eh. Oo. Hanggang malubat na cellphone ko, Yan. online pa Iba rin. yung generation, mga bagong generation ngayon, mahilig sa... Hindi ko pakali pag hindi nag-check ng FB. Parang, uy, baka nalusutan ako ng, di ba, mga post sa timeline, di ba? Hindi ko makita yung mga post ng crush ko, yung ano. Mga pinos na masama. Yeah. Okay, dahil nga siguro, kunyari, wala tayong smartphones, hindi rin ganun kababal or hindi rin mag-take off yung mga social networking sites. Kumbaga, when Facebook was launched talagang, it was the perfect timing. But before, meron tayo yung Friendster, diba? Mga Italia lang naman ako. Yeah. So yung dati, nung college ako, yung sa Friendster, talagang pupunta pa ako sa laboratory tuwing break para mag-check lang. Diba? So talagang yung usage or pag-consume nyo ng content dun sa social networking sites nun, hindi talaga ganun kadalas kasi nga can access it only kung may internet ka, di ba? Para yung school mo, wala pang wifi. Di ba? Sa bahay mo, prepaid internet ka lang. Di ba? So talagang yun lang yung time mo, kunyari after class, di ba? O kaya mga in-between breaks, doon ka lang nakaka-access. Eh ngayon, kahit na during class, kaya mong i-access yung social networking sites mo. Kaya rin siguro nag-fail din si Friendster. Diba? Pero feeling ko nag-fail siya dahil inalaw niya yung users na palitan ng mga background, di ba? Sinong hindi inabutan yung Friendster? May Friendster ba? Wala kang Friendster? Yung nabutan ko, sir, yung nabutan ko, Friendster, yung games na eh. Ha? Yung games na lang, ginawang games na lang. So meron pa MySpace dati. So yung MySpace, yung equivalent kasi Friendster parang Southeast Asia yung parang doon siya nag-boom. Kasi yung MySpace sa US. So nirevamp din yung MySpace. Nag-invest pa doon si Justin Timberlake, hindi rin nag-fly. Dahil nga si Facebook, kumbaga perfect timing nung nilaunch niya, nag-expand siya na with the advent of smartphones, 2007. So yun yung nag-start eh, di ba? So na-launch yung iPhone 2007, Facebook rin, din tuloy-tuloy na yung ano. So ngayon, di ba, may mga free Facebook. So talagang gusto ni Facebook na gamitin yung platform niya dahil nga kumikita siya doon eh, di ba? Sa content, sa ads. So lahat ng paraan ginagawa niya para lahat ng tao mabigyan ng Facebook. Diba? So ngayon may project din si Zuckerberg nga, di ba, na para magpapalipad sila ng eroplano. Project Aquila ba yan? Aquila ganyan. Ayun. So papalipad siya ng eroplano na magbibigay ng internet sa mga tao. So ganun siya talaga passionate dun sa, siyempre, sa platform niya. Kung hindi gamitin, hindi magkakaroon ng ano, hindi siya ikita. Dahil nga, di ba, parang tayo, mag-down na yung Facebook, di ba, parang gumuho na yung mundo eh, di ba, sa mga ibang tao. Kasi parang minomonitor talaga nila. Kaya si Zuckerberg, gusto niya rin na talagang hindi, never mag-down ang Facebook. Dahil nga, it's sa mundo ngayon ng mga web applications, mag-down ka lang ng isang oras. Di ba, talo na. Diba? So, wala nang mag-subscribe sa'yo. So our module objectives, social networking sites, ano yung mga type, then we'll discuss what is a profile. So ito siguro hindi na kailangan mag-discuss malalim kasi lahat naman tayo, alam na natin yan. Then yung mga top social networking sites, baka may nakaligtaan kayo mag-sign up. So sign up pa kayo. Ano yung mga risks natin sa mga social networking sites? Okay, para alam natin, di ba? Dahil nga, lagi natin ginagamit sila, ano ang pwedeng mangyari sa atin. Saka staying safe on Facebook, para maiwasan natin yung mga kasama natin na niralock yung account nyo, di ba? IMT, yung mga ganun na. Facebook security tips, staying safe on MySpace, siguro daanan natin yan.
gumagamit pa ng MySpace, security measures, social networking security checklist, saka yung checklist for parents and teachers. Okay? So to define the social networking site is a web-based service. Okay, so kailangan nakakunik ka sa internet that allows users to build online profiles, share information, pictures, blog entries, music clips, etc. So in a nutshell, basically, it's a web service that allows users to create their own identity online where they can share multimedia. Okay? So, mga pictures yan, videos, blog posts, lahat. So, si Facebook ngayon, di ba, may yung parang yung blog nila, kung mag-post ka ng notes, mukha na siyang blog post or mukha na siyang video. So, you can upload videos, pictures. Yung ngayon, kung nasubukan nyo, diba, si Facebook, nag-accept na rin siya or nagre-render siya ng 3D, ay ng 360 video. Hindi pa nakikita 360 video. Subukan natin. So 360 video is a video captured by camera that supports 360 or VR na capability. Check natin. Sa Pilipinas, ang gumagamit ay si Rappler. Okay. So basically, yung 360 video, habang nagpi-play yung video, di ba dati sanay tayo, 360, pictures, di ba? So swipe tayo, di ba? 360, ito, video, habang tumatakbo yung video, pwede mong up, down, left, right, habang nagpi-play yung video. Di ba? Ito. Tayo 360 video. Kasi YouTube din, sinusupport niya. Apex. Kala masabay-sabay tayo. Pero nanikiwan. Grabe. Kayo din naman Ano ba? Tagal-tagal na ni Sir Raman mag-take nun. Bata ko tayo, hindi na yan. Kasi ito, hindi mo sinabihan yung mga classmates mo. May group po kami. Ay, may group kayo. Sino ka group mo? Nag-aaral nga ako kasama. Oo, sino ka group mo? reviewer? Ako, sir. Ako yung una nag-comment. Ako si Marie. Sabi ko, ako. Sabi niya, sino ang gusto mag-exam? Nag-reply agad ako. Tapos, tinawagan ko na agad si Marie. Hindi na ako nakapag-open ng Facebook. Tara, ako! Tapos share mo na video. Join me! Join me! Okay, sabihin, sumako lang pero sige, pero muna. Ayaw mo yung pag-sabi ko ng laptop. Ay, bili ng laptop eh. Sige, tulong. 5% interest na lang. May gawin to 1 month, 2 month. Oo nga. Bibili nga ako laptop eh. Dami yung may laptop mo, nakatulong pa pa. Dapat binili mo muna yung laptop mo bago ka nag-test. Ano kaya yun? Oo. Hindi, 50% ako. Mura, 2,000 nga yun eh. Tapos yung mga kasama mo sa group, hindi nag-umuo. Hindi mo, may yun mo, pero dadalawang isip. Kasi traffic nun eh. Ako talaga kahit traffic. Sige ito talaga. One time over ng bayan. Tapos sabi ko, dami ko nang alam. Kaya ko ito ilagay sa papel. Ayun sir. Matindi Yun naman yung Matulog. Kung na magtulog dito. Agad. Sige. Kung alam mo lang. Pwede mo kayo magkopyahan eh. Kasi sabay naman mag-exam. Oo nga. Ganun nangyari. Pero Wala talaga kayong ako. test. Pero ano tingin mo dun sa talaga? Tama ba ito? Oo, sige, yan mo, lagay mo. Bahala sa iyo. Sa parang score? Ha? Parang score? Ano na kayo mali? Hindi, mantay ba? Mas mataas siya. Oo. Kasi nagpunta ako sa akin sa Ako rin ito ang wapya.
tumaas eh. Oo. Ano ko ba sa mga sagot? Nagawa ng... C8 kami. Ah. Yung katabi ko, ang dami na walang sagot. Tatanong siya. Nagtatanong. Alam mo siya naka-perfect. Siya naka-perfect. Ang tinatawag doon, sir, tawag doon collective wisdom. Oo. Tatanong siya, uy, ano ba dito? Oo. Kinukulit ka ba? Ganun yan. Parang wisdom of the... Ang kaya na social engineering ka na agad. Siya yung naka-perfect. Nung malabas isa, gulat na gulat siya yung perfect. May ganun yun. So parang wisdom of the crowd, may test nga sa stage, parang may jar, tapos puro gumball. Tapos tatanong sila ng mga 100 na tao, magkano yung, ilan yung laman. Tapos syempre bibigay, parang iba 2,000, iba 800, yun. Tapos in the end yung average siya, close to kung ilan talaga yung laman. Collective wisdom. Kaya dapat makita kung gano'n, sabay-sabay Bago ako na. Kasi iba-ibang set eh, di ba? Kada ano. Oo, iba-ibang set. Sana pala maraming nag-exam para... Ngayon, Mondays ka. Hindi ka sigurado, dito naman ng Friday, hindi mo makuha. Sana nagsama-sama kayo Oo, mas mataas pa sa last call natin. Nauna ka eh. Actually, pwede magpalit si Sir. Pwede ba sige si Yuli ako? Pwede. Si Sir nga, yung last day ni Sir, mag-exam sabay-sabay. Dito sa klase, pwede. Di ba? O pwede kayo magtanong kay Sir. Oo, sayang. Yan pala eh. Yung nahamon natin mga kasakit. Tingnan mo kasi yung madam dyan, no, na CSCU rin yan. Nag-comment lang ako, syempre. Ako lang, tapos walang sumagot na iba, ikaw na nakabasa. Hindi, marami na basa, grabe kayo. Hindi, ilang nagpo-post si Marie na, 50%, 50%. Tapos nagka-text pa yun, sabi ko, uy, Marie, text mo naman yung mga kasama ko. Hindi nga, pakita ka evidence siya. Kaya ako, Marie, kasi sabi ko, walang budget. Ayun, wala akong budget kasi alam natin. Si Maria lang yung gulo. Oo, bigla ka may pera ako, pambili ko yung laptop. Alam mo kung nag-financing ka, kumita ka ng mga 20% sa ano, 20%, 50%, 20%. Okay na, ano, kuya boss din ano. Sabi ko pa naman, nag-aaral pa naman kami tapos, Sige, pero ganyan ka eh. Okay. So ito mga social networking sites allows users to create a list of other users. So parang may address book ka, may contact list. Diba? To whom they can share information. So itong from this list lang, di ba? Kasi alam naman natin ngayon sa Facebook na kung sino yung friends list mo lang, makikita yung mga information or mga details na sinishare nyo. Okay. So it allows users to get themselves involved in discussion boards or hobby groups. Okay, so it allows users to refer to potential users to businesses. Nung bago pa yung mga social networking sites or mga Facebook, Friendster, sa internet, nag-uusap na yung tao doon sa mga bulletin boards. Nung na-connect yung Pilipinas sa internet 22 years ago, yun yung mga parang forums. Doon nag-uusap lahat ng tao. Kumbaga yun ang pinakasikat na way to communicate. So lahat, para it can still hide under anonymity. Yeah. Kahit na ngayon, di ba? Maraming mga booster accounts. So, hindi pa rin nagbago. So, nag-evolve na yung technology, yung mga medium na ginagamit. Pero yung mga interactions natin, halos pa rin. Okay. So, what is a profile? Pag sinabi, anong Facebook profile, anong MySpace profile, anong Friendster profile, o ano man. So, to define, so a profile is a collection of information that defines or describes a user's interests. So, parang biodata mo. Diba? Or a CV, resume. Kasi ikaw, diba, lalagay mo lahat ng interests mo. Kahit na sa Facebook, tinatanong, interested in men, women, diba? Basta ang ito pala, lalaki, interested in men. Yun talagang trip mo, diba? Ano yung dati yan? Uso natin dati sa mga estudyante dati. Yung panahon natin yung Islam Flames. Yes. Siyempre, ikaw, nilalabas mo yung sarili mo na parang ito yung mga gusto ko, para yung mga iba nag-view ng profile. O ito, pareho kami ng religion, pareho kami ng political views, di ba? Pareho kami ng binabasang libro. Siyempre,
Yung mga iba dyan na mga pasaway, talagang naglalagay lang sila ng mga items na feeling nila magugustuhan ng opposite sex. Diba? Parang, uy, babasa ka rin pala Nicholas Sparks, yung mga ganun tipo. Pero hindi mo talaga alam, di ba? Kaya nagbabasa ko niya rin ng The Notebook, yung mga, di ba? Pero, para lang to start a conversation. So, gano'n. Nahilig ka rin pala sa mga animals, yan. Mga animal. So the main profile page of a user of any social networking site introduces and describes the user. Okay. So yung profile nyo, yung nagsasabi na ako si ganito, ito yung mga gusto kong gawin, ito yung mga kaibigan ko, ito yung mga trip ko sa buhay, di ba? So from viewing your main page nga, nakikita ng mga tao, anong klaseng tao ka, typically, di ba? Kaya makikita mo yung mga ibang tao talaga na puro negativity mga pinopost nila, di ba? Lahat may reklamo sa opisina, may reklamo sa bahay, may reklamo sa APEC, lahat na lang may reklamo, di ba? Lahat na lang pinapahagingan niya, di ba? So, makita niyo sobrang negative tong tao. Tapos may iba naman talaga na lahat ng timeline niya or lahat ng i-post niya may mga quotes, di ba? Di ba ganun, di ba? May mga ibang tao naman na lahat ng pinopost niya, lagi siyang nasa labas ng bansa, lahat ng mga bago niyang mga pinagbibili, di ba? Oo, yan. Lahat ng mga, kahit ng tapsilog, pipicturean, gano'n, di ba? So, ibang klaseng tapsilog. So, makikita doon yung personality ng tao. Kasi, dahil nga sobrang dali na mag-post anything on social media now, yung mga tao parang hindi na nila iniisip di ba? Kaya nga sila GMA, di ba, may program sila na think before you click. So, dito na uso na yung mga keyboard warriors, di ba? Parang lahat na lang babasagin, di ba, yung trip mo. So, it shows your personality, basically. Okay. So, the information that a user may post can be your name or nicknames, di ba? Mga alias nyo, di ba? Alias boy, di ba? So, pwede nyo ilagay yan sa Facebook, di ba? May real name, tapos sa ilalim lalabas na yung alias nyo. Diba? Kunyari, Juan de la Cruz. Tapos yung nickname nyo, Tommy. Di ba? Di ba? So, kasi di ba may mga iba yung tawag sa inyo, di ba? Iba yung nickname nyo nung bata kayo, di ba? Iba yung nickname nyo nung nasa school kayo, iba rin yung nickname nung nasa trabaho kayo, di ba? Si Juan de la Cruz. Dahil nga, nagtatrabaho siya, for example, sa isang BPO. Hindi mo naman pwede sabihin pangalan mo, Juan. So, yung pangalan niya ay Tommy. Diba? So, may mga Japanese characters, mga Russian characters. Yung mga kaibigan ako na English na gano'n, naglalagay yung pangalan nila Japanese characters. Ano, masa-search yung pangalan mo? Diba? So, mga email addresses, okay, yun yung mga pwede nyo kung interesado kayo, pwede kayo makontak to an email address, pwede nyo rin siyang i-post dyan. Phone numbers, kung gusto nyo may tumawag sa inyo, may mag-scam sa inyo, may mag-text sa inyo, lahat. Loan para sa bahay, sa kotse, salary loan, diba? SS loan, lahat. So, photos, videos, yung photo nyo, diba? Dapat at least recent photo, diba? Yung iba, mga luma na yung photo, diba? May mga iba, picture lang ng anak niya, parang picture lang ng tao ko, diba? So, ikaw ang bahala doon, diba? So, walang naglilimit sa'yo, nagsasabi na ano dapat i-post mo, diba? Kung gusto mo yung picture mo, mga cartoon character, i-post mo si Kermit the Frog, okay lang. So, personal interests, names of schools, sports teams, and friends. So, ito mga information na to, for example, ng schools, ito yung nagpapadali sa platform ng social networking sites to filter na pagsama-samahin kayo. Okay, dahil nga may algorithm sila, post, for example, anything about your school, lalabas dun sa timeline nyo. Diba? Or anything related na nag-group nyo. Kaya mapapansin nyo pa ng sign up, ang daming kailangang sagutan mga questions, diba? Dahil nga ito yung mga data points na pwedeng gamitin ng networking platform to differentiate you. For example, may age, diba? So sa age, for example, ng Facebook, when you sign up for yung isang brand, gusto gumawa ng ads, di ba? May ads sa Facebook. Pag gumawa ka ng ads sa Facebook, pwede mong piliin to be a very specific target market.
pwede ka mamili ng country. Tapos pagkatapos ng country, pwede ka mamili ng city. Pwede ka rin mamili ng age bracket. Pwedeng single or married, pwede mo rin piliin yun. Or particular school. So, ganun ka-specific ang kayang gawing target na market ni Facebook sa mga bumibili sa kanya ng ads. Okay, kaya mapapansin mo, di ba? Very specific sa inyo yung mga lumalabas na ads sa gilid. Di ba? Either na-browse nyo sa internet or talagang kayo ang target market. For example, bridal gown store. So, pipiliin niya from the Philippines kasi local ako. Diba? Tapos pipiliin ko rin na Metro Manila kasi yung aking opisina ay nandito lang sa Mandaluyong. Tapos, mamimili ako siguro yung mga pipiliin ko yung mga age 18 to 35 kasi yun yung mga nagpapakasal na gusto ko. Okay, tapos, syempre, obviously, pipiliin ko yung mga single na babae. Or baka may married na gusto magpakasal ulit. Pwede rin. So, pwede mo piliin. Then, after you publish your ad, ipopost na lahat ng Facebook yun. Doon sa mga particular na tao. At saka, malalaman mo rin gano'ng karami. Based on your preferences, malalaman nyo na, ay, merong 200,000 na single women from 18 to 35 na nandito sa Metro Manila. Diba? So, ganun karami yung makikita nyo. So, kung piling nyo, ay, konti pa lang to, sige, dagdagan natin. Metro Manila, dagdagan nyo na yung Bulacan, dagdag nyo na yung Cavite, Laguna. So, lalaki. So, depende na yun. So, ganun ka-tailor fit. Pero dahil kung hindi natin, as users ng platform, kung hindi natin mailagay, yung information na yun, hindi siya makakapture. Yung pwede ko lang ibigay yung answer ng exam nila nung final. Sige, kung gusto nyo. Pwede na. Ako may store po, sir. Maray ba? Kasi yung ano to eh. Nagchichismis ka raw, kaya siya lang nag-test. Hindi mo pinag-test yun yung lahat. Next is lang lahat. Kasi sir, the next ka ba ni Marie? Hindi mo. Ito yung send items ko. Ano kayo? Huwag ganun. Kapag nilagyan mo lang delivery report, report lang. Para mo lang nabasa talaga. Nakabasa na. Tapos yung pala next week, 70 off, no? Kasi hindi na ubo. Kami daw ay 50% off. Lugi. Pakakapin na lang. Pag na-perfect nila isang case, sir, sakit ka na nila. Sir, pag na-perfect na isang number, sabi niyo, sir, delivery nyo kami. Application. Pwede, sige. Isang araw lang di mag Ako nga, hindi ko na perfect. Pinaka-perfect na ba si SEU? Meron daw po. Meron? Opo, pero pinaulit. Bakit pinaulit? Saklap mo na. Nagulong perfect ang tao. Nagdududa po yung yung nag-audit. Siyempre walang perfectong tao. Eh, paano talagang magaling talaga eh? Yun nga, yung pangalawang exam perfect ulit. Kaya, Parang patabi mo pa yung slides, di ba? Mga ganun. Perfect ano. Kasi yung binigay ng exam yun din. Ang dami kasi ng test bank nila. Talagang nagpapalit. Talagang, kung ano yung number 1 mo, hindi yung number 1 ang katabi mo. Natakot mo naman sir eh. Pero dahil pumasa siya, papasa tayo lahat. wow! Grabe ang standard! Grabe! Okay, may lunch na yan. Ayun, Ayun, papasa. di ba? Kunin mo na ni Sir Semi. Pumasa ka eh. Baka pala. Kukunin siya ni Sir Semi, bumasa pa ng CSEU. Nako, lunch na yan. 100 nga saktong dinala ko eh, para sure. Pwede naman tayo magbili ko. May bakit na ako. Wala, yun talaga. So yung mga top networking sites, syempre number 1, numero 1, Facebook. So Twitter, MySpace, LinkedIn.
So yung LinkedIn, ito yung mga Facebook ng mga naghahanap ng trabaho. Yan. Sino may LinkedIn sa inyo? So kung professional kayo, may LinkedIn kayo, syempre huwag kayo maglalagay ng yung itsura nyo, di ba? May naka-mascot costume kayo. So talagang mukhang formal talaga siya. Kasi yung mga headhunters, doon sila naghahanap. So yung mga skill set nyo na nilalagay doon sa LinkedIn, for example, penetration testing. So magsi-search lang yung naghahanap ng penetration testing. Kung kasama yung profile mo, lalabas. Tapos papadala kayo. So maraming makulit din sa LinkedIn, you know? Pero pag hindi pag ayaw mo magkaroon ng trabaho, huwag mo na i-update. Nakatuto eh, may nagano din sa akin. Sa bangko. Oh. Na pag nag-offer siya ng ng Loan. number. Hindi, may nag-offer na. Marami. Insurance, meron. Oo. Insurance. Lahat. Lahat. Ginagawa ng parang Facebook na tinatak. Mga Sun Life, mga ganun dami nag-offer. Kasi Basta, parang financial, basta may makita kayo financial advisor. May kita nyo naman din, di ba? Parang Juan de la Cruz, financial advisor. Alam na. Diba? So makikita nyo yung profile. Yung maganda dito sa LinkedIn na wala sa Facebook, nakikita mo kung sino yung nag-review ng profile mo. Oo. Diba? Parang Facebook din. Diba? Parang sabihin, ang daming tumitingin ng profile ko, may nagpapadala ng job offer sa akin. Diba? Sa Palestine nakikita din yung kasi yung Yun yan. Yung mga testy, di ba? nahanap ako din yung So sa LinkedIn, if you want to grow your professional network, sign up for a LinkedIn account. So if you're looking for opportunities here and abroad, i-ano nyo rin yun. I-update nyo palagi. Kasi parang yung LinkedIn nyo parang ano nyo na yun, parang resume nyo. So if you don't write your LinkedIn profile as parang ganun ka-kompleto parang resume nyo, mahirapan din sila. So kunyari, sabihin nyo dito ngayon, penetration tester ka, so dapat masabi mo ano yung ginawa mo. Or project manager ka, ano ginawa mo. Para yung mga naghahanap yung mga headhunters, makita nila, okay, nandito galing ng Globe, ito yung ginawa niya, okay, pasok to sa kailangan natin. Pero kung sabihin mo lang, Globe engineer, parang, ano yung ginawa mo sa Globe? So, if you don't put yung mga information na yun, basically nyo, baka hindi kayo makakuha na parang message from these headhunters. Lahat sila dumadaan lang dun sa profile nyo. Parang sumisilip, parang ayaw naman bilhin. Zoning, dati uso rin to, mga early 2000s. Okay. Tag. So lahat yan, ito na yung mga buhay ngayon. So si Friendster buhay pa as gaming platform. Si Multiply, nagsara na rin siya. So nagsimula yung Multiply is a social networking site na nag-evolve into a marketplace. Okay, bago pa nang uso sa Facebook yung mga tao nagpo-post ng mga binibenta nilang kung ano-anong anik. Diba? Sa Multiply lahat sila. So, in-embrace ni Multiply na parang, okay, from a social networking site, nagiging marketplace na ako. So, nag-partner sila ng si Send, Extend na for logistics. Pero in the end, hindi na niya nakuha yung pressure of maintaining such a platform. Kaya nagsara sila mga 3 years ago. Okay. So, yan. So, si meetup.com, buhay pa to. If you want to join a meetup group of any particular interest, meron yan. I-search nyo na, for example, IT Security Manila. Tapos nilalabas mo yung mga group yan. So, tapos i-email na sa inyo, kailan ang next meetup. Okay, next Saturday may meetup, mga ITSP alumni. So, i-inform kayo. Kaya sa kanya, sa case niya, lalabas yung mga CSCU passers. Lalabas yan. So that, kunyari, hobby nyo, kunyari, cross-stitch, pwede rin, marami ganyan. AWS, basic programming, ang dami. Kasi ikaw pwede ka gumawa na sarili mong meet-up group. So for a particular group, kunyari gusto nyo na Bible study, dito sa Mandaluyong pwede kayo gumawa, tapos sabihin nyo every Thursday yung Bible study. So na to, wala na to. So Facebook, Twitter talaga ang namamayagpag ngayon. So halos sabay lang kasi yan, nag-launch yung Facebook at saka Twitter. So
So, Twitter nga is a parang micro-blogging platform. Dahil panahon nun, di ba, WordPress, live journal, so ang haba ng mga sinusulat nobela ng mga tao, di ba? So, ginawa tong Twitter to really update you on the small stuff na parang I'm walking to the store, yung mga ganung type lang, para yung mga followers nyo don't really have to read all dun sa nobela nila. Ito ang ginawa mo ngayong araw na to. So, lumaki na siya. So, ngayon, may mga nag-IPO na rin si Twitter, valued siya mga $10 billion. Okay. So, founders yan, si Jack Dorsey. So, nag-found din siya ng ibang, founder din siya ng mga ibang startups. Okay. So, ngayon, bumalik siya ulit sa Twitter. So, ngayon, di ba? Uso-uso yan, di ba? Ang Twitter, nagpauso ng mga hashtag na yan. Okay. So, kasi may alam dito sa ba ginagamit yung hashtag na ang official political correct term ay Octothorpe. Yung hashtag. Alam niyo saan ginagamit yung hashtag? Hindi. Hashtag lang kayo talaga ng hashtag. Hashtag. Yan. So, hashtag is yung pang-filter. Okay, so, dati, lahat ng tao, buong sentence, hashtag nila. Pero, if you want para somebody, if you want your content to be contributed to a bigger pool, for example, hashtag happy, di ba? Kung lalabas yung tweet mo or anything sa Instagram, doon sa global, syempre kung malungkot ka, tapos happy, di ba? Pero yung mga specific na parang, Marie turns 25, parang, sino bang magsisearch nung, di ba, Marie? Di ba? Sino bang gagamit ng ganong, di ba, filter? Ginagamit din siya, for example, sa mga weddings, di ba? So, sa mga weddings, naglalabas sila ng hashtag, di ba, na yung gagamitin sa mga social networking sites. Para yung couple, makita nila lahat ng post. Kasi di ba, kung alam namang browse niya lahat ng mga Facebook profile, tapos tingnan. So ito, using the hashtag, pwede na nila makita lahat. Okay, so wag lang kayo may kaparehong hashtag. Diba? So ito rin yung measurement kung paano nagiging trending ang isang topic or tweet. Diba? Parang hashtag, diba? Mga ganyan, diba? So, before yung hashtag na yun, there's no way for them to really measure. Okay? Unless talagang bilangin lang nila yung ilan yung gano'ng nag-tweet, diba? Or nagpo-post sa Facebook. So ngayon, using a unifying protocol as a hashtag, nami-measure na nila, oy, trending kami, nakapag 24 million tweets kami in 24 hours. So, paano mo bilangin yung billion kung wala yung hashtag niya? Kasi, di ba, parang iba-iba eh. Dati walang hashtag, di ba? Maraming gumagamit ng hashtag. Tapos ngayon, lahat, kada teleserye, kada episode, may sarili ng hashtag. Di ba? Para for yung mga digital marketers to really monitor kung hanggang saan yung reach ng kanilang episode. Okay? So, makikita doon kasi diba sa tweet, may location-based services. Malalaman nila, okay, yung Aldab pala na tamang panahon, lahat ng tweet nandito lang sa Metro Manila, di ba? Mahina sila sa Visayas, di ba? In Mindanao. So they will do some stuff. Puntahin nila siguro si Aldab dun sa, di ba? Visayas and Mindanao to gain more traction dun sa area na yun. So, yun yung usefulness niya. May Facebook kayo, obviously lahat. Twitter, walang gumagamit. Sinong gumagamit ng Twitter? Wala. Ano yung Twitter sa inyo? Hindi, useful yung Twitter kasi mga like, mga news, di ba? CNN, di ba? Hindi mo na kailangan buksan yung CNN. Tingnan nyo lang sa feed nyo. From CNN ito yung mga nangyayari. Agad-agad. Sports teams, news, follow nyo yung mga ibang friends nyo o yung mga makukulit. Si Kanye West, yung mga ganun na makakita kayo mga words of wisdom. So, si Twitter din, like Facebook, may verified account na sila. Okay, so this yung para to reduce yung mga like, mga poster accounts. Like, tulad ni, for example, ni Aldi, Yaya Dab na So, it's a verified account. So, napalit naman sa kanya. Wala pa siya.
So, sa Instagram, ang history naman ni, siya may alam na history ni Instagram. Wala rin. So, Instagram, bago siya naging parang social networking site. So, Instagram, ginawa siya, ang pangalan niya ay Bourbon. B-U-B-R-N. So, ang ginagawa niya is parang take ng picture ng wine. Wine na, alak. Then you share it to your friends. Ganun lang siya. So, nakita nila, nag-pivot sila, like any startup would do how many times in its lifetime. Dahil nga, okay, hindi niya na-fulfill yung gusto kong maraming tao ang gumagamit. So, I'm relying on the strength na pwede ako mag-post on a timeline feed. So, yun yung ginawa nila, kaya naging Instagram na siya. Parang instant telegram. So, kung sa mga tao na hindi na inabutan yung telegram, so wala pang cellphone noon, wala pang email, telegram yung ginagamit ng mga tao na magpadala ng message. Kaya Manila to Davao, sabihin magpadala ka ng pera sa Manila, so iti-telegram nila yan, tapos mapadala. So kaya instant telegram na siya. So next, yung mga threats natin involved in social networking sites. Sa leftmost muna tayo, cyberbullying. Ito yung pinaka-laging problema. Identity theft, phishing scams, then next, malware attacks, site flows through code, objectionable content, then contact inappropriate adults and businesses, overexposure, and contact with predators. So lahat yan pwede mangyari sa inyo when using social networking sites. Okay? So let's start with cyberbullying. So cyberbullying refers to the abuse of technology to harass or threaten internet users. So lahat tayo may capability na mang-bully ng kahit sino. Okay? Before, di ba, when you say bullying, parang nasa classroom kayo, di ba? You need to be in a particular place, na magkasama kayo, then you do yung mga harass. So ngayon, with the advent of technology, anybody can bully you kahit na sa US, nasa Korea, nasa Mindanao, nasa Visayas. Lahat ng tao, it opens yourself to be bullied dahil sa technology. Okay? So yung keyword dito is to harass or threaten. So mag-post ka, kunyari, for example, I hate One Direction. Diba? Isipin nyo kung gaano karami yung magsa-cyberbully sa inyo. Diba? O kaya sabihin nyo, wala kwenta yung APEC. So maraming magsa-cyberbully rin sa inyo. So yung mga ganun na medyo, dahil nga, yung mga lalo na, hashtag na pa. Diba? So people also can search by that hashtag. So pwede kayo i-attack anytime. So may mga instances tayo, diba, ng parang cyberbullying na people nag-shutdown na ng mga social networking accounts nila. Diba? For example, ang na-cyberbully ng marami si Ama Lawyer. Diba? So, parang binirate niya yung isang security guard dun sa isang LRT station. So, dahil nga lahat ng tao may cellphone camera na ngayon, diba? Unlike dati na parang, inaway ni ganito siya. Ngayon may video na. Okay? So, na-videohan siya, you know, I'm a liar, gano'n siya, di ba? So, pinost online, di ba? So, na-pick up siya dahil nga dun sa topic na nag-abuse siya ina-abuse niya yung security guard. So, lahat ng tao talagang cyberbully siya. Di ba? Parang, ano ba yan, di ba? Pa-accent ka pa, di ba? Mali yung accent mo, di ba? Wala kang karapatan na mambully ng ibang tao. So, as a person, for example, kunyari, wala yung social media, di ba? Wala yung social networking, wala kayong smartphones. Kung mangyari yun, di ba? Parang okay lang din, di ba? So, mapag-uusapan ka lang within that, yung mga nakakita sa'yo. So, ngayon nga na ma-magnify na lahat ng ginagawa natin dahil nga may mga technology tayo, such as social media. So, yun, marami, yung mga lasing, di ba? Yung mga politiko na parang inaaway, di ba? Pero na-videohan, yung mga photocops, ngayon, nabibidyohan na rin, di ba? Sa showingan na parang
di ba sa States, yung mga binabaril ng mga black doon, di ba? Recently. So, galing doon sa camera ng mga police. So, most of the federal police force doon, pinapasok na sila ng parang body cam para makita. Kasi sasabihin nila na parang mo masasabi na using excessive use of force. So, parang may binaril, nagkataon na puti, pinatay yung isang black American na bata. Sabi niya, I just defended myself. Pero syempre, sa mundo nila dun sa States, ibang bagay na yun di ba? Parang tinarget nila based on race. So, kaya sila pinapasok ng body cam to really verify na parang sinapak ba muna tong pulis na to, di ba? Pero marami rin pulis na nahuli na parang tatakas lang, tapos paparilin na, tapos dens na. Kaya nagkakaroon ng isang katutak na protest sa states based on dun sa Charleston, yung mga ganun. So the information posted on social networking sites such as pictures, videos, and comments, updates can be used to spread false rumors or threaten to reveal information on the internet, harass, blackmail the user, stalking the user, etc. So yun yung mga perfect example nito yung mga scandal. Okay, di ba? May mga ganung modus na parang iniwalayan ka ng girlfriend mo tapos may mga intimate photos kayo. So, sasabihin niya na parang, okay, ayaw mo may pagbalikan, i-expose ko sa internet yan. So, ikaw naman, magbabayad ka or you do whatever para hindi ma-expose kasi pag lumabas sa internet yan, matadownload na ng lahat ng tao. Okay? Another example is yung mga parang false rumors. Yung recently, di ba, kung may nakita kayong meme dun sa internet na parang maganda, parang Chinese couple, tapos yung anak nila, hindi nila kamukha. Yeah, parang ang news na naka-attach doon sa meme na yung sinasabi parang kinasuhan ng lalaking babae dahil nga hindi siya in-inform na ganun yung tunay niyang itsura dahil sa plastic surgery. Okay. Diba? True enough, false yung story na yun. Walang ganung story. So yung babae dahil ngayon wala na siya makuha projects, diba? Sira na yung modeling career niya, binubuli siya, lahat, hate, everything. Sinabi niya nga na parang advertisement siya for a cosmetic surgeon doon sa area sa Taiwan. Okay? So walang agreement na ilalabas na sa kahit anong ano. So parang ganito sa atin, diba? Parang sinasabi na parang pangit ka nga, diba? Tapos pwede kang gumanda. Kaya ganito yung plastic surgeon. So na-pick up siya, nagawa siyang meme, tapos ngayon, sira na yung kanyang basically modeling career. Okay, so, may interview si CNN, umiiyak lang siya dahil 2 years on after yung lumabas nun. Dati nakakuha siya ng mga major pictures dun sa mga magazine eh. So ngayon, kahit na mga bit parts lang, siguro kahit nakamay niya, ayaw na siya gamitin. Okay. So, ganun nasira. Okay, so, basically, type of cyberbullying, false rumors. Okay. Yan, mga ganyan. Pupost ka na parang, di ba, si Duterte, tatakbo, di ba? Pumunta kayo lahat sa Intramuros, mag-rally tayo. Di ba? So, yung mga ganun. Dahil sobrang powerful yung social media ngayon na there is no way to really verify the information until kung ikaw talaga yung mag-verify. So, don't believe anything in social media. So, may mga, nagsabi nga, may mga gumawa nga experiments na parang uso, di ba, yung mga quotes, di ba? Tapos said by some famous person. Sige, mag-post kaya ako ng quote, tapos lagay lang ako ng, kunyari, simple na quote, walang kinalaman, parang, I love roses, tapos Abraham Lincoln. So, wala naman talaga sinabi ganun si Abraham Lincoln, di ba? Pero pinost niya. Tapos lahat ng tao, pinick up yun, tapos nire-share yung ano. So, basically, walang, lahat ng i-post mo can be treated as the truth sa social media. Kaya, as content developers, dahil tayo nga gumagawa ng content, it starts from us na mag-post tayo ng lahat ng ano. So according to research by Pew Internet Project, 38% of social network users have been cyberbullied in some way, compared to 22% of online teens who do not use social networks. Okay? Obviously, mabubuli ka in one way or another dahil if
anything you post. Unless you don't post anything, hindi ka mabubuli. Ganun lang. Uso ngayon sa mga recently, as a member ng isang gaming group, nagpo-PlayStation 4, tapos nag-post si Alodja. Yan yan. Siya yung nagpo-cosplayer. Laging sikat na ngayon. So nagpo-post siya na may hawak siya ng Black Ops 2. So Call of Duty. Talagang sniper-bully siya doon dahil babae siya. So yung mga iba doon talagang nakikisakay lang, di ba? Parang titingnan mo parang medyo loser, pero dahil nga may access ka sa keyboard, may access ka sa internet, may access ka sa social networking sites, pwede ka mag-inflict ng damage, di ba, psychologically to any person. Next, also yung identity theft. Okay. So, pwede makuha information, mag-email sa inyo dahil nabigay nyo yung email nyo. Kung nilagay nyo yung email nyo doon sa social networking site nyo, pwede makuha. Okay? Yung mga identity theft na ng mga tao to write you a letter to surrender some of your information. So, as we understood, di ba, way back sa previous lesson natin na anything na mag-ask ng personal information nyo, most likely it's a scam. Next, yung phishing din. Ito nga. So, minsan nakakakuha tayo ng email, sabihin nila galing sa Facebook. Diba? So, it looks like Facebook, nandun yung logo, pareho ng kulay, diba? Please update your password. So, if ikaw naman medyo naive ka sa mundo ngayon na maraming nag-exist na ganung tao, papalitan mo naman yung password mo. Diba? So, by giving that information, yung tao na yung magkakaroon ng access dun sa account nyo. So, most na sinasabi nilang na-hack yung account nila, most likely, nahuli dito sa phishing. Either phishing or social engineering. Okay? Dahil nga sobrang stringent na yung sa Facebook ngayon, di ba? Pag may ibang tao na nag-try ng login sa'yo or i-brute force yung password nyo, maka-receive kayo ng email. Di ba? Na parang, are you this person? Kasi sasabihin niya sa'yo, yung browser na to, located in Las Vegas, Nevada, is accessing your account. Diba? Ikaw ba to? Diba? That's why people, ito nga, would resort to just phishing or social engineering to get your passwords. Okay. So yung mga yun, pag nakuha niya yung account nyo, pwede niyang i-delete. Diba? So basically, pwede kanyang burahin sa mapa ng internet. Or somebody can send malicious messages sa lahat ng contacts nyo. Diba? For example, diba? So, palabasin na terrorist ka, diba? Parang, this is my last message to all of you. I will go to ganitong area, I will plant a bomb, tapos magsabi ka ng any radical na mabuhay ang revolusyon ng Pilipinas. Yan. Tapos papadala yan sa lahat ng message, ng contacts nyo. Mamaya na lang naglalakad ka tapos dadamputin ka ng pulis. Siyempre ikaw, deny ka ng deny, di ba? Pero bago mo masabi na na-hack yung Facebook ko, nagulpi ka na siguro. Yeah. Okay. So do not click. Sabi nga ni Facebook, hindi siya nagpapadala ng password retrieval. Parang may iba siyang way. At saka ginagamit ni Facebook ngayon is may two-factor authentication siya. When you do changes sa security nyo, change sa password, magpapadala siya ng code sa phone nyo kung nakalink yung phone nyo para to verify na magkakalink yung mga accounts nyo. So, always update kung ano yung phone number nyo na nakalink dun sa account nyo para if anything happens, there's a way for Facebook to verify na ikaw. Next will be malware attacks. So malware attacks carried through social engineering as users are mostly misled of clicking malicious links. So kaya yung tropa mo, di ba, na-infect siya, mapadala siya na innocent looking link. Dahil nga, okay, kaibigan mo naman to, it might be something na nakakatuwa, di ba? Uso ngayon yung mga cut, mga videos, di ba? So i-click mo naman. So yun.
malware attack na. So, iwasan natin, or just copy the link, open it on your browser, then lalabas naman if you have antivirus installed, or if you have like Firefox or Chrome installed, sasabihin naman sa'yo if it's an attack site, a phishing site, di ba? Site flaws, yeah. Ito, ang site flaws, basically, sinasabi niya, it's a problem inherent to the code of the social networking site. Okay, dahil nga may sinulat sila tao, they might be exploits na pwedeng pasukin, okay, using mga ganito like SQL injection, di ba? Pwede siya mapasok. Di ba? Parang may sinasabi nga sila sa Facebook, di ba? Parang i-type nyo, may parang certain command at something, tapos yung last 4 digits ng phone number nyo, lalabas yung parang, yun yung pangalan ng parang soulmate nyo or pangalan ng cellphone nyo, di ba? Nakita nyo na yun? So basically, ang ginagawa lang ng command na yun is ina-access yung database. Pang ilang number, yung pangalan ng tao na yun sa database. So yun yung mga ganong snippets na pwede pa rin ma-exploit kasi na-access yung database. So ikaw naman, lalabas pangalan yung pangalan ng cellphone ko is Jean-Claude Van Damme. Diba? Yung pala, ina-access mo lang pang ilan na sinulat siya sa database. Okay. So such information, such as mother's maiden name, often used as a security question in online and in-live security checks. So pwede siyang mapasok ha. So may cross-site, request forgery, pwede kayong mamanang na middle attack. So may mga flaws na gano'n. So threats naman to minors, kung may kasama kayo sa bahay or minor pa kayo, lahat naman kayo hindi na minor, di ba? Pala ko. Minor. Sa utak. So objectionable content. So many social networking communities use or post material that is not appropriate for children. For example, may Facebook group, di ba, about school. Kunyari, Our Lady of Fatima. Siyempre, hindi natin maiwasan, di ba, na parang, kunyari, kasali, kunyari, anak ka, di ba, minor, kasali dun sa group. Kasali ka rin dahil alumni ka, di ba? So, hindi natin maiwasan, may mga pasaway talaga nagpo-post ng inappropriate content. Di ba? Anything suggestive, hindi natin maiiwasan yan kasi hindi natin control kung ano ang pwede nilang i-post. Diba? May mura, may anything na may related, kunyari, bastos, pwedeng ma-post yun. So, dapat aware din tayo na pwedeng mangyari yun. Okay. So, obscene, racist, or violent text message or images. So, may mga racist, kunyari sabihin nila, ayun, nakalaban ng school namin kahapon. Baho, amoy Bombay, kasi Bombay, yung mga ganun type na, di ba? Kaya mga inchikbero, yung mga ganun. So, yung mga, syempre, tatanungin ng anak ko ba, ano yun, di ba? So, at least, alam niyo yung mga pwede mangyari yun, we can educate them na huwag sabihin yung mga ganun. Next would be overexposure. So, community pages may contain material that is not appropriate for the children. So, the child may be involved in posting pictures of himself or herself or friends that may be misused. May yung mga nagpo-post, for example, isang kaso sa Cebu. Di ba? Parang yung isang group ng students, hindi sila nakagraduate dahil nag-post sila ng parang vacation picture sila na naka two-piece. Okay. Wala masama, di ba, sa atin, di ba? Pero nga dahil nga na-pick up yun sa siguro may pervert na nakikita, uy, maganda babae ito. So pinost niya, na-pinost, para pinalabas niya parang Saints ko ba yun? Saints ko, Cebu, whatever, name ng school, scandal. So umabot sa admin ng school. So feeling nila medyo na hindi align dun sa values ng school. Na sinabi nila na hindi namin kayo ipapag-graduate. So medyo malaking kaso. So do not post yung mga ganung types ng pictures that anybody can just copy. Tapos gamitin niya into whatever na scandal, di ba? Lalagay yung mukha niyo doon, di ba? Or whatever, di ba?
So, anything, di ba pwede nang manipulate nyo. So, don't post any compromising pictures. Lalo nga yung mga bata. So, huwag kayo mag-post ng mga pictures ng mga kids. Or kung may picture kayo, lagyan nyo ng watermark na malaki para hindi makopy. Okay. Sa contact with predators, okay, dahil nga walang check yung mga social networking sites na, di ba? Hindi naman tinatanong sa'yo, are you a predator? So walang ganun, di ba? So it opens yung ganung channel na pwede kang makapagkausap ng isang online predator. Okay, so it may masquerade itself, his or herself as an innocent person na gusto na kumausap sa inyo, di ba? Pero in the end, di ba, marami tayong nababalitaan na nawala yung anak niya dahil nakipag-meet up sa kaibigan or na-meet niya sa Facebook. Tapos after 2 days, makikita na lang patay. Diba? So yung mga ganun na parang innocent looking conversation, tapos sasabihin niya, pag malaki na yung loob, sabihin niya, pwede ba tayo mag-meet? Siyempre, ikaw naman, okay, sige, feeling ko wala namang mangyayari sa akin dahil mapait yung pinag-uusapan namin, di ba, parang sa prestansya sa church nila, yung pala hindi, di ba, there's no way for you to verify. So, nakipag-meet, yun. Gawa mo ba yun? Hindi. Hindi. Meet up, mga yun. Wait ako. Wait ka. Wala kami ni-message sa mga babae. Meron. Ayan. Ayan. Isa na sa Si Marie ba mini-message niya? Yeah. Yeah. So next, mga tips naman natin how to stay safe. So, yung privacy settings ng Facebook, very powerful yan. Okay, so basically, it can really protect you kung gamitin nyo lang. So ito yung may setting siya sa search, friend request. Hindi ka pwede ma-search kung hindi yung kaibigan mo, may mga ganun settings sa Facebook. Messages, hindi ka pwede i-message na hindi mo friend. Okay, para maiwasan yung mga nagpapadala ng mga interested, di ba? Maraming ganun na nagpapadala ng bili ka ng yema cake, mga uso. So yung friend list mo rin, education and work, sino na pwede makita, currency in hometown, likes, activities, and other connections. So ako, medyo hindi pa ganun ka-specific, I make, parang hindi ako masisearch unless kaibigan ng kaibigan ko. So, parang ganun level lang. Dahil nga, marami dyan, for example, di ba? Yung mga ginagawa kadalasan na parang, okay, may ka-meeting ako, si ganito, or may kausap ako, hindi ko pa nakita yung itsura, una kong hanapin sa Facebook. Diba? Ganito na itsura nito, malalaman ko na. Kung ano mga iba-iba pa. Pero kung naka-private yung kung hindi kayo friends, di ba? Or hindi siya searchable, lalabas lang profile pic. Di ba? Yun lang. So, other information, hindi mo na. So, profile settings ng Facebook, you can set the profile setting as only my friends by default. So, Facebook allows all of your networks and all of your friends to be able to view your profile. So, standard yan. Diba? Kung gusto mong marami kang kaibigan, mag-add sa'yo, i-add mo yan. So, user reveals personal information to potential identity thieves if they leave this option to default settings. Kaya nga makukuha na nila yung pangalan mo, saan ka nagtatrabaho, kailan ang birthday mo, saan ka nag-aral. So, pwede silang gumawa ng parang poster page. So, ikaw naman, for example, hindi mo naman malalaman na may lumabas na poster page, di ba? Kinuha yung picture mo, kinuha yung pangalan mo, tapos in-add lahat ng kaibigan mo. Tapos kinukuha lahat ng pinupost mo. Diba? So, yung iba, after 2 days na parang lahat ng friends, uy, ganun, ano mo sinasabi mo sa akin? Hindi ikaw yun. So, poster na account mo. May mga ganun talaga tao na sobrang daming oras na hawak nila, kaya nila gumawa ng mga ganung page. Lalo na, for example, they're driven, for example, they want revenge, di ba? Or to really destroy the reputation of a person. Di ba? So, kumbaga, madaling way na to get even, basically. For applications, yan, mga nagpapadala sa'yo, di ba? Send a request to play Candy Crush Saga.
Ganyan. So, pwede mo siyang i-off. Okay? So, pwede mo yung information na kinukuha nito mga apps or mga websites na to or search engines, pwede nyo siyang i-turn off para hindi magpadala ng any information sa profile mo sa Facebook. Settings to block users, yan. Pinakamasarap na setting ng Facebook yan. Diba? Kung may mga ayaw na kayong makitang tao, diba? Gamitin niyo yung block feature. So lahat ng i-post nyo, diba, hindi na makikita. Hindi nyo rin sila makikita. Okay. So hindi natin maiwasan, diba? Para may mga kaibigan tayo ngayon, diba? After how many months, nagkaaway kayo, diba? You cannot stand each other na, then there's no other way just to block it. Kaysa naman yung parang friends pa rin kayo sa Facebook, diba? Kunyari, nagpo-post ka, diba? O, nandito ako ngayon, nag-aaral ako ng ITSP. Siyempre, magkaaway kayo, babanata kayo, magpo-post siya. Yung iba dyan, paaral-aral ng ITSP, hindi naman talaga marunong mag-computer. Diba? Diba? So, people, diba? Yung mga tao na friends nyo parang, okay, we can put one and one together, diba? Na parang, oh, nag-aaral si ITSP, tapos ito nag-post about security na hindi naman. So, talagang it adds, diba? Parang fuel to the fire. Hindi, okay na yun. Laptop lang naman yung wala. So, so, it's okay na i-block mo na lang itong mga tao na to. Pero before blocking a person, yun nga, syempre, obviously, you have to think of the consequences na, is there any way down the road sa buhay mo na you might need to talk to this person again? Syempre, di ba? Muni-muni ka, feeling, okay, wala naman talaga silbi sa akin, i-block mo na lang. Diba? Kasi, these people, kunyari magkagalit kayo, it might get information, di ba? That can destroy you. For example, si Sir Ram, di ba? May mga project siya, di ba? Malalaking kumpanya. May kaaway siya. So, sasabihin niya, uy, pinakausap ni Sir Ram si X company. Natawagan mo itong X company. Ako, sir, wag niyo kukunin yan kasi ganito yan. Di ba? Yung mga kable na kinakabit niyan, substandard yan. Diba? So, it adds, di ba? Parang may deceit. Diba? So, i-block nyo na lang yan. Diba? Siyempre, added stress yung kay Sir Ram parang to defend himself. Diba? Saan ba kung listo na substandard, di ba? Ano sasabihin nyo ng mga ganyan? Siya yung post. Ay, siya. Mag-propose siya. Yung standard lang sa kanya, yung base niya. So, security tips namin sa Facebook, adjust Facebook privacy settings to help protect the identity. So, kung hindi nyo pa pinoprotect yung identity nyo sa Facebook, sige, gawin nyo na. Pero kung gusto nyo marami kayong friends, hindi i-open nyo lang. Pero ito, di ba, parang okay lang kayo na makuha yung mga picture. So, don't open yourself to such. Pero sabi nga nila, may mga studies nga sa States na parang at any given point in time, ang talagang makaka-interact mo lang ng mga tao ay hindi lalampas sa 80. So basically, lampas ng 80, hindi mo na lang sila magbibigyan ng oras to interact. So yun mga yun. Kaya yung iba kasi parang fueled by sobrang dami kong kaibigan. Lahat na mag-friend request sa akin, i-accept ko. Diba? So by accepting itong mga tao na ito na nakausap mo lang o nakatitigan mo lang, ay, friends na tayo. Diba? So you are opening yourself na makuha rin yung mga information na to. Diba? Alin nyo, talagang kalaban lang talaga siya. Gusto niya lang, pero nag-friend request, ikaw naman, uy, may nag-friend request, diba? Kinikilig ko na ako ka ng friend request, add ka na ng add. Diba? So may mga tao na, diba, parang hindi naman artista, diba? Pero may 5,000 friends, diba? Buong barangay nyo, diba? Kaibigan nyo, diba? Kaya nga, think carefully about who is allowed to become a friend. So, if you, kunyari, may nag-add sa inyo, tapos hindi man lang kayo nagkaroon ng pagkakataon na, diba, makasama mo siya kainuman, diba? Or in a project, diba, that you spent more than siguro a week together. So, medyo iffy na yun. Kasi parang, ba't kita bibigyan access ng buhay ko na hindi, di ba? Nag-usap na naman tayo ng one sentence, di ba? Tapos na ba ang project? Sumagot siya, oo. Yun na yung pag-uusap nila, spreads na kayo sa Facebook.
Di ba? So yung mga ganun, mag-isipan nyo. Show limited friends a cut-down version of the profile and enable access to information only when necessary. So si MySpace, hindi mo matatanong na. See, tignan nyo MySpace, oh, Justin Bieber pa, bata. So halos pareho lang din sila ng Facebook. Okay. To summarize yung lesson natin for today, so social networking sites allow users to build online profiles. So number one, so it's a web-based application that allows users to create their own profile and to share content. Yun lang yun. Web-based, kailangan na-access niya through internet, creating a profile to share and consume content. So the main profile page of a user, the social networking site introduces and describes the user. So it's your best, parang kailangan best put forward tayo palagi. So do not put information na syempre obviously false. Wala kaya sabihin niya. Mag-post ka doon, sinabi mo na graduate ka ng University of Pennsylvania. Diba? Just to give that impression na talagang okay ka. Pero syempre, dahil nga nag-add ka ng mga friends mo ng kabataan, parang University of Pennsylvania. Diba, dyan lang naman sa Bansumulo nag-aaral. Diba? So yung mga ganun, diba, kasi ma-call out ka in public. So you just put everything na true. Next would be cyberbullying is the process of using technology to harass or bully someone. Okay? So pag hindi ka gumagamit ng technology to harass, bullying lang siya. So, basta anything cyber, kailangan gumagamit ng technology. So, social networking sites contain users' information like email address, archive messages that can be used to customize email messages or fake websites. So, ito ba pala? So, sa messaging pala ng Facebook, di ba, parang naiipon lang siya, di ba? So, kahit yung lumang. Okay, dahil nga pwede na siya gamitin sa court ngayon, kung yung mga ayaw nyo i-maintain na messages or anything na may pinag-uusapan kayo na medyo magiging detrimental sa buhay nyo, down the road, i-delete nyo na. Okay? May pinag-uusapan kayo na ibang tao, di ba? Parang hindi nagyaya, nag-test sa CSU. Diba? Tapos may nagsabi, nag-click, nalaman niya, tapos ginulpi ka niya, diba? Anong basis mo ba't ginulpi? Ito sa pinag-uusapan ako sa cyberbully. Yan. So, lahat ng messages nyo, i-delete nyo. Hindi nyo naman talaga kailangan i-maintain yung thread. Meron doon, may option ka mag-delete yung parang archive or delete. So, delete nyo na. Okay. Kausap din pala, ISIS na. Diba? So, malware attacks are carried through social engineering and users are mostly misled by taking malicious links embedded within personal messages. So, always check yung link before going through the actual page. And set up appropriate privacy and security defaults and choose a complex or unique password for the account. So, kung may gagawin kayong password na kumbaga pinaka-complex na hindi ma-hack or ma-brute force, ilagay niya sa social networking site. Okay. At saka make it a point na walang pagkakapareho. So, baka yung username password mo sa Facebook, yun din username password mo sa Twitter. Diba? Or email. So, isa lang makuha doon, itatry nila lahat yun. Okay. So, ako yung Facebook na password ko, I change it every week. Okay. Tapos, ginagamit ako ng password generator para hindi ko ma-memorize. So, magkakaroon nga kayo, may mga app. May app ako na ginagamit. Sulat ko lang anong length, siya na mag-generate. So, sobrang complex na. At least pag bin-root force or whatever man, tagal. Kumbaga, wala na kayo sa mundo. Hindi pa natatapos si root force. So, check this. Social networking. Choose a complex password for the account. Use a unique password for every social networking account to be safe. So, read the privacy policy and terms of service carefully. So,
ito laging hindi natin binabasa. So, kaya tayo nagkakaroon ng reklamo na parang, o ba't gagamitin ni Facebook yung picture ko sa mga ad campaigns niya, di ba? O gagamitin ni Facebook yung mga location check page ko para sa ibibenta sa iba. Pero dahil kasama yun, nasa terms and conditions yun. Once you sign up, kahit na Instagram, lahat. Basically, if you sign up to a social networking platform, pwede nilang gawin na kahit ano. Then, pinost mo din sa platform nila. So, kung may items kayo na ayaw nyo magamit, kahit kanino, huwag nyo ipopost online. Diba? Kunyari, may gusto kayong sabihin nyo, sige, yun na lang dito sa computer ko. Diba? Pero pag pinost nyo online, pwede gamitin nyo. So, yung mga nagpo-post na, di ba, parang sinasabi nila, I do not allow Facebook to access, di ba? May picture, may ganyan-ganyan, di ba? Ang dami na sinasabi. Pero dahil nga, nag-agree kayo, nag-sign up kayo, you agree that Facebook can use all of your content. So, do not post anything personal on the social networking site. Okay, kahit nakabiro, di ba? Para sabihin mo, I'm going through a rough phase right now. Gusto kong manggulpi ng kahit sino. Diba? So, pwedeng malaman yun. Or pwedeng, I'm studying to be a jihadist. Yan. So, automatic na yun, di ba? Dadamputin ka talaga ng police. Okay. Kasi may mga keywords nga si Facebook na ginagamit na parang it can trigger investigation. So, recently rin, after itong mga Paris bombings, may babae na ang pangalan niya ay ISIS na binak ni Facebook dahil ISIS. Okay, kahit na yun yung real name niya. So, kailangan niya mag-present ng mga passport para ma-unlock yung account niya. Tapos parang ano siya, platform engineer. Oo. So, dahil nga pangalan niya ay ISIS, ibig sabihin na talaga may mga trigger words na gano'n. So, kung ikaw gusto mo palitan yung pangalan mo na ISIS, para masubukan lang. ISIS naman. Kaya nga yung itong mga terrorists na hindi nag-uusap sa Facebook. Sa PlayStation sila nag-uusap. So, set appropriate privacy and security defaults to make your profile private. So, ngayon, pag uwi nyo sa bahay, i-check nyo kung naka-enable to. To be sure, gawin nyo na lang private yung account nyo. Be careful about what is posted on the internet. So, hindi totoo na nag-view ang Mekong of China sa moon. So, di ba sabi nila, nakikita sa moon sa Mekong of China? Nakikita sa moon. Di ba? O kaya mga facts na ganyan. So, kayo mag-post ng mga kung ano-ano. So, be careful installing third-party applications, lalo na yung mga games that will allow you access to your Facebook account. May mga scams sa Facebook na, for example, may mga games ka, gusto mo makakuha ng mga points, bibigyan ka nila ng parang token pass na ipipost mo, tapos kailangan mong i-allow to use your profile. Para kunyari, bigyan ka ng points. Pag in-allow mo yun, yung token na yun, mabibigyan sila ng access doon sa Facebook account. So, do not trust anything, lalo na sa mga malicious websites. Siyempre, dahil nga, you're dealing with cracking a software, obviously, hindi mo matatrust kung ano yung mga ginagawa nila. Yun, may pupost ng token or mga, tinatawag nila mga auto-likes. Diba? Hindi naman mga ganun. Ganun yung contest ngayon, diba? Paramihan ng like, diba? So, kung magla-like ka, bibigyan ka ng token para yung token na yun yung magla-like para sa'yo. Kasi ikaw, isang beses ka lang pwede mag-like, diba? So, pag paste mo ng token, it will ask you to allow access to your account. Mukha siyang legit Facebook na token, diba? May maganda Facebook, nataas tapos, do you allow, blah, 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 para kung may watch to access your account. Pag yes yun, wala na. Invite account. So, only accept friends from people you know. Makikita nyo naman ilan yung mutual friend. Pag medyo one mutual friend, medyo, sige, parami ka muna ng kaibigan, ganyan. Pero yan, kunyari mga 50, at least medyo safe ka na. Kung may gawin ka loko ka, may 50 ka pwede pagsubukan. And share limited personal information.
Apply privacy settings so that friends can only view your profile information. Okay? So do not use common verification such as date of birth or your mother's maiden name. So iba-iba for social networking sites. May mga ibang questions naman, di ba? May iba, pwede kang gumawa ng security question mo. Di ba? Parang, what is my favorite class? Sabihin mo, recess. O ganyan. Hindi ko lang may alam. So, beware of intentions of anyone you meet on these sites. So, don't trust anybody. Basically, huwag tayong pumampante na lahat ng kausap natin dito ay mababait. Kaya kung nanonood kayo Mr. Robot, di ba? So, mag-ganun tayo. So, restrict access of personal videos on social networking sites to friends. Okay, dahil nga yung videos nyo, pwedeng kunin ng ibang tao kung may stalker kayo. Di ba? So, disable the comments to prevent cyberbullying. So, pwede nyo i-disable yung lahat ng pwede mag-comment sa wall nyo. So, you're given that power. So, kunyari na gusto mag-post, di ba? Before mo makita yung post na yon, di ba? Na-post niya na. Diba? Pwede sabihin, oy, magnanakaw ka, hindi ka nagbabayad ng utang mo. Diba? Siyempre ikaw, kailan mo ba check yung Facebook mo, hindi naman agad-agad, di ba? Kunyari, nag-exam ka. Di ba? For example, a mere 30 minutes na hindi mo mabasa yung status na yun, nabasa na ng lahat ng kaibigan mo. Sabihin mo lang, siya, parang nagbabayad ng utang. Diba? So yan, i-disable nyo yung pwede mag-post dun sa wall nyo. Okay? Saka may option din naman kayo na pwede lahat ng mga masasamang comment pwede nyo may delete. So, kung ikaw naman yung nag-post na to prevent cyberbullying. So, kung talagang balat sibuyas ka, ayaw mong masaktan sa mga sinasabi ng mga ibang tao, huwag ka mag-sign up ng social networking site. Diba? What you don't know won't kill you. So, do not click suspicious links and update the computer with the latest antivirus and other system security software, and never install Codex in a site prompts you. So, dahil ngayon, lahat ng file formats kaya nang i-play sa browser, dahil ngayon technology natin gano'n naka-advance, anything na mag-sabihin, install this codec, malamang malware yan. Okay. For parents and teachers, be open with kids, encourage and instruct them to seek permission before providing any details on social networking sites. So kung mas mabuti, kayo na lang yung maglagay ng information na yun. Okay, make it makuha na lang kayo. Yung iba nga, di ba? Facebook, kailangan 18 years old. Di ba? Para mga pag-sign up. Yung iba dyan, less than 18, mga 12, mga pamangking ko na 12, 14, meron na silang Facebook account. So, pinipeke yung age verification. So, read privacy policies if you have time. So, mamaya kung wala kayong ginagawa sa buhay nyo, na kayo pupuntahan, basahin yung privacy policy ng Facebook. Tapos, report kayo next week. Okay. Then consider keeping the computer in a family room rather than a child's bedroom. Okay, para hindi nagbababad sa internet kung sino-sino kausap, magtulog na kayo. Diba? Dati, mga computer may lock pa diba? So, ngayon walang lock yung computer. So, instruct children to never respond to messages that are suggestive, obscene, belligerent, threatening, or make them feel uncomfortable. So that's why important to have that relationship with yung bata dun sa area nyo. Okay, na anything that disturbs them, pwedeng sabihin sa inyo. Kasi sila talagang most likely mahihiya na magsabi na parang, may nag-message sa akin na ganito. Diba? Or may nag-cyberbully sa akin. Because it will parang lumalabas sa kanila na parang hindi sila ganun ka-strong willed na tao na kailangan nila magsumbong. So you need to let them understand na okay lang magsumbong. Okay, it's for their own benefit. So create a cheat sheet for your child's password, a list of his or her approved friends and rules on how your child operates. So it's better for you to know yung mga kaibigan na pwede nyo i-screenshot yung friend list niya. And instruct your child to add people to their friend list only if they know them in real life.
Diba? Because yung mga online predators that may disguise themselves as a child the same age, diba? I-add siya. So ito parang sabihin nila, just add people na schoolmates mo. So that's our lesson for today. Pwede rin ako mag-upload ng video siguro by Wednesday or Thursday ng next 2 modules.